palagay ko ano na lang 'to, yung ang nangyayari sa kanya ngayon, sobrang selos, sobrang insecurity, 'no? Insecure na insecure, selos na selos. 'Pag tumakbo naman din diyan sa pagkapangulo 'no, just in case siyang tumakbo nun sa pagkapangulo, mga kaibigan baka hindi yan manalo, Kasi kahit Marcos yan mga kaibigan, kung titingnan natin, mas sikat talaga si PBBM kaysa sa kanya. 'Di ba? Kasi kita niyo nga mga kaibigan, sa mga, kahit yung mga survey nun, pang-ilan lang naman siya, hindi naman siya nagna-number 1 'di ba? Pang-ilan lang siya. So, hindi talaga yan mananalo mga kaibigan kasi masama ang ugali 'di ba? Masama ang ugali niya sa totoo lang. Sabi ng mga DDS sila daw ang 32 million. Kaya kung sure silang landslide victory si Sara Duterte, bakit insecure na insecure sila kay HS Martin Romualdez? Correct po kayo. Abracadabra. Insecure sila dahil alam nila, at the back of their mind, alam nila na kaunting-kaunti lang sila. Pero, mga kaibigan, nagmamalaki sila dahil yun ang gusto nilang ipaalam sa mga tao. Mind conditioning, na kunwari mas marami sila. Pero sabi ko nga palagi mga kaibigan, kung ang pag-uusapan lang dito yung solid support mga kaibigan at paramihan ng mga solid na supporters mga kaibigan, walang iba kundi si PBBM talaga. Ang Marcos talaga ang marami. No? Hindi namin nagustuhan yung sinabi niyang kung hindi nakipag-aliado sa Duterte, ay hindi makakabalik. Pinalabas niya na ang Duterte ang nagpanalo kay PBBM. What? Abracadabra. Hindi po totoo yun. Kasi sa totoo lang kahit nung si President Marcos ay napatalsik na, napuntang Hawaii, mga kaibigan, nandyan pa rin ang Marcos loyalists. Tumatahimik nga lang. Kasi alam natin na Aquino yun Aquino regime. Hindi ka pwedeng magdadakdak ng ganyan kasi huhulihin ka. Nakita niyo yung mga nangyari noon sa mga loyalista na talagang sumasama sa mga Marcos, 'di ba? Pina-persecute sila mga kaibigan. So, marami noon natatakot. Ang mga loyalista noon, silent lang mga kaibigan. May mga nagrarally, pero karamihan talaga silent lang, hindi talaga sumasama, pero naghahanap lang ng tamang paraan, ng tamang panahon para lumabas. At yun nga, May 2022 election, yun na talaga yung pinakatamang panahon na naglabasan tayo. Kaya hindi nga totoo yung sinasabi na ang nagpanalo ay ang mga Duterte. Dahil kung titignan natin mga kaibigan, palagi ko nga sinasabi sa inyo, 1949, President Marcos Sr., nag-umpisa siya sa Kongreso, mga kaibigan, 1949. So, ibig sabihin, as early as 1950s, naka-establish na ang Marcos loyalists at meron na ring Marcos supporters. Sabi ko nga sa inyo, di ba palagi ko sinasabi sa vlog ko, taga Mindanao kami, pero hindi namin kilala si Duterte. Nung tumakbo si Duterte, bakit namin siya nakilala? Dahil inendorso siya ng Marcos. At dahil palagi niyang sinasabi, kapag nanalo siya, ipapalibing niya si President Marcos Sr. So nagka-interest kami, sino ba tong Duterte na to? O search nga natin, sinong Duterte na yan? Ay, mayor pala daw ito ng Davao. Sabi pa ng kapatid ko, mayor lang naman pala siya ng Davao Hindi niya kakayanin ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, malaki na to. Davao lang naman pala siya. Hindi namin kilala si Duterte, mga kaibigan. Taga Mindanao kami. Marami din dito sa Luzon, hindi nakakakilala kay Duterte. Marami sa Visayas, hindi rin nakakakilala sa kanya. At sa Metro Manila, hindi nakakakilala sa kanya. Kailan lang siya nakilala? Nung siya ay pinapakilala na at iniendorso ng mga Marcos. At nung palagi nakikita siya mga kaibigan sa TV, sa mga appearance niya mga kaibigan na palagi niyang sinasabi, papalibing daw niya si Marcos Sr. At palagi niyang nililift up ang pangalan ng Marcos ni President Marcos Sr. na pinakamagaling na presidente. Ang ganda ng kanyang Masagana 99. Self-sufficient tayo sa bigas. During that time ay hindi tayo nag-aangkat.
tayo ang nag-export, no? Sa iba-ibang mga bansa, sila ang bumibili sa atin. Ay, ang ganda ng kanyang ng kanyang biyayang dagat. Yan yung panahon na talagang maganda yung harvest, no? Sa ating mga fishermen at nagpatayo ng kung ano-anong mga fish ponds, etc., etc. So palagi niyang nililift up ang pangalang Marcos. Palagi niyang binibuild up si President Marcos. So sa tingin niyo, mga kaibigan, kung ikaw loyalista at maririnig mo na merong isang kumakandidato na palaging nililift up ang pangalan ng iyong idolo na presidente at sinasabi pa na ipalilibing, sa tingin mo hindi mahuhulog ang loob mo? Mga kaibigan, nahulog ang loob ng mga loyalista. Na-capture niya ang puso ng mga loyalista dahil sa kanyang mga sinasabi na magaganda about President Marcos Sr. Kaya nanalo siya dahil sinuportahan siya ng mga loyalista. Hindi dahil sa maraming maka-Duterte. Mga kaibigan, walang maka-Duterte during that time. Iilan lang sila sa Davao, First District, iilan lang sila. 'Di ba? Hindi sang-ayon ako sa sinasabi ni Sir Benji Contreras na loyalista and PBBM supporters solid ay nasa mga 25 million worldwide. Mas higit pa nga po dyan no? Sa totoo lang mas higit pa po sa 25 million worldwide ang mga loyalista. No? Higit pa po dyan. Kasi, kita nyo naman 20 years siyang naging Pangulo. And then, kung titignan natin yung years of service niya, mahigit pa sa 20 years. No? Kung isasama natin yung 1949, kongresista na siya dyan. So hindi lang 20 years yung kanyang panunungkulan sa gobyerno. Mahigit pa. Kaya sobra-sobra mga kaibigan sa 25 million kung titingnan natin. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Dito lang sa bahay namin, ang daming botante ng Marcos. Yung isa kong kapatid hindi nakaboto kasi ang layo ng bobotohan niya Tagaytay. Tapos yung kanyang papasukan, ayaw na mag half day, kailangan pumasok siya whole day. So hindi na siya nakaboto. Yung nanay ko naman na senior citizen, Marcos loyalist, hindi rin nakaboto, no? And then yung isa ko namang kapatid, hindi rin nakaboto. Yung isa ko pang kapatid, mga kaibigan, hindi rin nakaboto. Mga Marcos yun. Ay meron pa ako mga pamangkin. Nakapag bumoto yun, tiyak Marcos din yun. Kasi, syempre, naririnig nila sa amin, di ba? Iboboto rin nila yung Marcos. So, kung titignan natin, mga kaibigan, maraming mga Marcos na botante ang hindi nakaboto. Kaya nga, kung talagang nakaboto lahat ng mga Marcos loyalists, ay naku, higit pa dyan. Higit pa sa 31.6 million ang boto ni PBBM. Sa totoo lang, mga kaibigan, no? Tama ka, ma'am, admin, kahit sa Caravan, napakaraming red compare sa green. Dito pa lang ma-realize natin na napakarami ng mga Marcos supporters at mga loyalists. Correct po kayo dyan. Napakaraming red. Isang karagatan ng mga pula. Samantalang ang green, kaunting-kaunti lang. Tama. General Trias, no? Yung pumunta kami sa General Trias, dito yan sa Cavite. Yung final yun, yung pinaka huling meeting de avance ng unit team dito sa General Trias. Mga kaibigan, pagpunta namin doon, makikita mo, puro nakapula. Sabi ko nga, kunti lang ang naka-green. Nakapula lahat. Kaya, mga kaibigan, alam mo na, kaunti lang talaga ang Duterte. Ano na guys? Admin reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sila. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan.
gaano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Andrich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, Guys, wala expose ko the nang truth. uuwi.